Okay, let's continue into chapter 2 ng buhay ni Luding at ni Ernie. Okay, narito pa rin ako sa New York at mag-alas 7 na ng gabi. Sunday, December 4, 2003. Okay, saan ako nahinto? Doon sa tumigil na nga ako ng panliligaw na ilang taon, mga 2 taon siguro, magdadalawang taon. Umiwas ako sa mga dati kong nobya, ano pa man. Okay? So, nakapag-enroll ako sa Greg Vocational School ng stenotyping. Mga ilang buwan na rin akong pumapasok. Panghapon ako nun. Ngayon, ganito ang nangyari. Noong panahon na yon, meron kaming katulong na ang pangalan niya ay si Lilia. Dalaga sa Lilia, taga Ormoc City siya sa Bisaya. At siguro mga 2 taon na namin siyang katulong din o more. Okay? Alright. Ngayon, mga previous weeks, may binabanggit siya sa akin. Sabi niya, alam mo Ernie, meron darating akong pinsan galing Ormoc, magbabakasyon siya rito dahil bakasyon siya sa eskwela. Sinama siya ng tiyahin namin na si Tia Remy. Nandun, darating siya at sasama ko rito. Di ko makilala siya, sabi sa akin ni Lilia. Naku, bakit kita mo magugustuhan mo siya dahil maganda siya, maputi, tahimik lang siya. Siya nga, sige, kako, tignan ko kung magustuhan ko ng pinsan mo. Ayan. Okay. E di ganun, mga ilang beses sa akin nabanggit. Kasi nalimutan ko na. And then, after several weeks na dumating na, sinabi nga sa akin Lilia, oy Ernie, dating yung pinsan ko. Dumating na. Dadaling ko ito, ha? Isang araw siya, kung gusto mo. At para makilala mo. Okay, sabi ko lang gano'n. Ngayon, isang araw, hindi ko alam, pinuntahan niya, sinundo niya sa Makati at dinalangan niya sa amin. Noong araw na yon, kasalukuyang papasok na sana ako sa eskwela. Dahil hapon hindi ko alam kung anong oras, basta hapon, mga siguro 1 o'clock, 2 o'clock, something like that. Ngayon, nandun pa ako sa tindahan. Tapat ng Highway 54 pa noon. Hindi pa lumalapad natin kaya. Lumapad na. Malaki na nga. Highway. Yan lang siya. Hindi na Highway 54 siya. Epifanio de los Santos na ang pangalan ng highway. Andun ako sa tindahan ni na Halim. Ano ba yun? Pangalan yun. Kasi anak niya si Remy. Siyang tumatao sa tindahan nila. Kapitbahay namin yun. Mga 4 o 5 bahay mula doon sa aming bahay, papalabas sa kalsada, meron tindahan doon ng sari-sari store. Okay? Ngayon, tambayan kami doon. May upuan doon, 2 bangko, harapan, usapang, kwentuhan, mga kaibigan, mga kabarkada ko doon. Sina Carding, sina Boy, sina Kune, si Ernie, sino-sino pa mga kaibigan ko doon nakatambay. Meron kami doon tambayan lang kami yung binata ko, walang magawa Kaya lahat ng tindahan doon, tambayan lang namin. Basketball, ganyan. Pero dahil nga papasok ako ng araw na yun, kaya nakabis na ako, nakaayos na ako, pumasok. Kasama ko nagkwentuhan pa, ganyan. Dumating nga ito si Lilia na kasama itong si Benny. Benny ang pangalan niya kasi sa kanila sa Bisaya. Okay?
una nakakita, isang kaibigan ko, hindi ko man kung sino, si Cuneo, si Erning. Pare Erning, sabi niya, parehan kami nung araw, alam mo na doon, barkada pare ang tawag. Pare, kang meron kayong bagong bisita. Kaya ganda, sabi, malayo-layo pa, nakita na naglalakad mula doon sa monumento. Nga, oo nga. Tapos diyan na tapat namin, makbang na sila doon sa kanal para tumawid, papasok doon sa aming iskinita, sa karsada namin doon, tawa na lahat. Nako, kasi nagbiro yung isa. Nako, ako tinititigan ko, hindi ko pinapansin ng mga sinasabi nila. Unang pagkakita ko pa lang, kiinday ko ay tumibok ng puso ko. Parang iba ang nararamdaman ko. Sabi ko, ganun. Hindi ko sinasabi sa kanila. Hindi ako nagpapalata kung ano nararamdaman ko. Pero, itong sina Ernie nga, nagbiro. Nako, may bago na naman bibiktimahin itong mama. Sabi nga yan. Tumigil nga kayo. Sabi ko, hindi pa natin kilala kung sino siya. Yan ang pinsan niya. Sabi sa akin ni Lilia, na dadali nga daw dito. Ay, napakaganda. Sabi nga naman. Sabi nung may-ari ng tindahan na si Remy, nga, maganda. Maging tindera ko dito yan. Sabi niya ni Remy. Ngayon, ginawa ko, dito tukso-tuksohan sila. Tapos sabi ko, teka mo na, may nalimutan ako, uwi mo na ako sa bahay. Lalo sila nagtawa na. Kunwari ka pa, hindi ka papasok. Dahil nakita mo, meron kang magandang dalaga sa inyo. Ayan. So, ninignore ko yung mga barkada ko, uwi ako sa bahay. At gano'n, simple, pakilala, hiya-hiya pa to si Diding at ayaw halos makipagkamay. Tapos, dahil nahiya siya, mahiyain kasi si Ange ba naman, bagong salta Pero akala ko hindi marunong Tagalog. Baka ako Bisaya lang alam. Hindi ko alam na nakaintindi rin pala siya Tagalog dahil sa Davao, halo ang salita doon, Bisaya at saka Tagalog. Cebuano salita nila Bagamat taga-Ormoc sila, Cebu ang salita nila. Okay, so gano'n na nga. Excited na ako. Hindi na pumasok talaga. Kwentuhan na, gano'n. Sa meseta, ganito nangyari. Bakit ko pinikwento itong umpisang ito? Dahil mahalaga. Ito ang mahalaga sa naging takbo ng buhay namin na hindi ko kaya malimutan. Dahil sa nung gabing yun, talagang in-entertain ko ng gusto si Ding. Hindi entertain ko siya. Nung gabi pa lang nun, naalala ko, tapos namin kumain ng hapunan, kwentuhan, sa baba, kwentuhan, hanggang sa akit sa taas, kwentuhan, doon sila sa isang kwarto, okay, doon sila matutulog, at panahon yun natin, wala si Eddie, parang nagbabakasyon kung saan, si Eddie noon, kaya bakante yung kwartong yun. At ako na lang ang nandun sa kabilang kwarto, mama ko sa kabilang kwarto. Ayan. So, doon sa kwarto nilang yun, nakaharap kami doon sa kalsadang yun, sa eskinita, sa Balintawak. Sinisikap kong entertainin siya para mapanatag ang loob niya, gano'n. Ayaw talaga siyang magsalita. Hindi, bakit ka? Kung di ka ba marunong magsalita, kahit Bisaya, sige, nakaintindi ako Bisaya. Gano'n. Ngiti-ngiti lang siya. Pero napakailap niya. Talaga, mahinhin siya na hindi talaga makabasag pinggang ka nga. So, sa pakipag-usap namin sa kanya, iba ang nararamdaman ko na nga. Sabi ko nga, iba ito. Sabi ko nga, ito babaeng ito. At saka, tinanong ko siya lahat, ito ganun, tumagot dili lang siya. Okay? So, ganun lang, lumipas yung nagkain-kain na kami ng mani, kung ano, para lang malibang. Di, ng oras na matulog, sige, tulog na lahat. Ako, ngayon sa kwarto ko, ganito talaga nangyari. Dahil, nakahiga ako sa aking kama, sarili kong kwarto. Sabi ko, alam ko hindi ako tulog. Nag-iisip lang ako ganyan. Nakatingin lang ako sa kisame.
Siyempre, excited ako eh. Parang malakas ang tama ka agad eh. Yan siguro nga, love at first sight, yan sinasabi. Ang nangyari ganito, doon sa kisame ng aking kwarto, parang nakakita ko ng television. O vision, sabihin na natin. Nagkaroon ako ng vision sa guni-guni. Alam ko, isip ko nakakita, hindi mata. Pero malinaw nakikita ko. Basta nakikita ko, ano yun, nakikita ko sa kisame. Color talaga. Nakikita ko siya, ako, at ng ilang anak pa namin. Kaya magtataka ako na talagang bakit gano'n, nakikita ko yung sarili ko, tsaka siya, at tsaka may ilang mga anak. Ewan ko, ilang anak, sinong anak, basta malabo, basta may mga bata sa paligid. Ganyan, nakikita ko buhay namin. So, yun pala, yung future pala nakikita ko nung kasalukuyan na yun. So, excited ako. Wala akong sinabi sa sarili ko at that day o at that night, aba, siya pala ang mapapangasawa ko. Sabi ko sa sarili ko. Kaya, noong gabi pa lang yun, paniwala ko, siya na talaga mapangasawa ko. Walang pasubali yun. Hindi ako nag-alinlangan, kahit katiting. Siya pala ang mag-iasawa ko. Siya pala ang tinugon ng Panginoon Diyos sa akin. Mag-iasawa ko. Ganun kagad ang naging pakiramdam ko. Yan ang naging feeling ko. Ganun. Ang dami ko mga naging nobya. Never na naramdam ko yun. At that moment, wala ako naalala sa mga nobya ko. Maging to si Daleng na last time kong niligawan na talagang malaki yung gusto ko. Handa ako pakasalan. Pero hindi ko nadamay ganun damdamin na nadama ko. Ika nga. So, iba itong naramdaman ko dito ko liding na sabi ko, ito na nga ang babae ko mapapakatulan. So, without my knowledge, ang nangyayari sa akin, may ko lang naunawang, may edad na ako at nag-member kami, meron talaga pala nakatakdang magiging kasama sa buhay na wala hanggang forever. Yun ang aming paniwala sa simbahan, which is true, na merong eternal life, eternal companion sa celestial kingdom ng Panginoon Diyos. So, wala akong alam panungkaran nun. Wala akong knowledge tungkol doon sa bagay na yun. So, basta ito nangyari sa akin, na-paralyze ako, nakita ko na kung ano magiging buhay natin. So, nakatulog na ako sa ganong pag-iisip. Kaya, mula noon, araw-araw, nagpakasyon sa amin ng 1 week. Araw-araw, nasikap kong kwentuhan siya, halos hindi na ako pumapasok sa eskwela. Paniwala ka sa hindi. Halos nalimutan ko na yata pumasok sa eskwela dahil gusto kong ma-entertain siya, makausap siya. Pero hindi ako nagpapahalata, very eager ako sa kanya. Pero hindi ako nagpapalata na ang damdamin sa kanya gusto ko siya mag-asawa kagad. Dahil batang isip to, dahil siyempre, nabibigla. So, pero si Lilia, pasekreto, nag-uusap kami, tinatanong ako ni Lilia, ano, palagay mo, maganda ba siya? Gusto mo ba siya? Hindi na gusto, sabi ko kay Lilia. Yan ang babaeng pakakasalan ko, sabi ko kay Lilia. Totoo? Ikaw naman, puro ka sabi sa akin ni Lilia. Damong babaero ka, daming naging babae, dami mong pinatulan, puro ganyan na sa'yo. Hindi, iba ito. Sabi ko, iba ito naramdaman ko. Talaga siya na ang babae, pakakasalan ko. Baka lolokohin mo na yung pinsan ko. Hindi, kahit kailan, hindi ko mo lolokohin yan. Sabi ko, magiging tapat ako, sabi ko sa kanya, at siya lang magiging babae sa buhay ko. Ayun, basta yun ang nasabi ko lang kay Lilian noong panahon na yun. Alright? Kaya, yun ang nangyari na hindi ko kayang kalimutan sa tanang buhay ko. Na unang pagkakita ko pa lang sa asawa ko, nalaman ko na kagad siya na ang magiging eternal pastor. Mayroon palang ganun. No, kaya ituloy natin yan sa susunod na kabanata.